Sa sunod-sunod ng karma na ipinaparanas sa buhay ni Remulla, tila hindi pa rin nga raw ito natututo sa kanyang mga maling gawain, partikular na sa patuloy na paninira sa mga Duterte. Ayon naman sa balita, hindi na raw ito nakokonsensya sa kanyang mga maling nagawa kahit pa may malubhang sakit sa kanyang dinaranas. Sa kabila nito, patuloy pa rin siya na nakikibaka laban sa mga tapat at maaasahang politiko. Nakakalungkot nga raw isipin na maraming inosenteng tawang nadadamay at naglulugsa sa himagsik ni Remulla bilang sekretary ng Department of Justice. Ayon sa mga netizens, mas inuuna pa raw niya ang paninira sa kanyang mga kapwa politiko kaysa sa pagtubad sa kanyang tungkulin. Ang pagiging bulag at bingi sa kanilang hinain ay nagdudulot ng masamang epekto sa kanilang buhay at lipunan. Higit pa, nagiging halimbawa si Remulla ng hindi pagkakapantay-pantay sa batas at paglabag sa integridad ng pamahalaan. Sa kanyang patuloy na paglabag sa etika at pagkakaroon ng mataas na posisyon, tila nagiging mapanganib na halimbawa siya sa lipunan. Ang pag-aabuso sa kapangyarihan at paglabag sa katarungan ay dapat nang mapigilan upang maiwasan ang mas maraming paghihirap at kaguluhan sa bansa. Ito nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Against the Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Kibuloy. Ngayon po ay meron kaming inaanusyo lamang. Ang anusyo po namin ay isasalang na ang kaso laban kay Pastor Apollo Kibuloy at sa kanyang mga kasama for child abuse under 7610. In relation to Republic Act 7610 at qualified trafficking. Ito po ay bunga ng ating naging usapin ng lahat sa mga nakaraang na buwan, sapagkat lagi pinag-uusapan ang issue ng extradition at napag-isip-isip po ng aming departamento na marahil tingnan muna natin ang ating sariling bakuran kung ating pong titingnan ang extradition, at habang may kaso pa akong nakabinding dito sa atin sa aming luklukan dito sa ating departamento, ay marahil mabuti ng ating pag-aralan at desisyonan ng matuloy na, kung matutuloy, ang anumang bagay na dapat desisyonan po ng departamento. Nalaman ko rin na ilang araw nakaraan na siya po yung inalagaan talaga, pinangangalagaan ng kanyang mga abogado. At sapagkat itong pangyayari ito ay napakahirap istoryahin. Hindi ko ito simpleng kaso at marami kong pananakot na maaaring maganap. At yung mga salita pinararating sa atin, mga abogado nila, na magkakagulo daw pagka nagkaroon ng kahit anong pagbatikos o kaya paghuli. Ngunit kinakailangan talagang gawin ang dapat gawin. Mabigat po ito sa kalooban natin na papatol tayo sa ganitong kontrobersiya sa init ng lahat. Ngunit kailangan po natin gawin ang dapat gawin. Justice Secretary Crispin Remulla made the announcement ngayong araw lang to partner as the DOJ granted the petition for review pending before the DOJ for over 4 years. Okay, ito ang magandang ipaliwanag, partner, no? Kasi sabi nga ng ilan, bakit file na lang ng kaso? Di ba? Yun ang sinasabi, event, yung mga sympathizer, yung mga sumusuporta kay pastor. Wag nang dumalo ito. Hindi talaga dadalo sa hearing. Kung gusto nyo, file ng kaso. The complainant was former member of the Davao-based KJC who claimed that she was sexually abused in 2014 when she was still 17 years old. The victim filed petition for review before the office of the Justice Secretary seeking a reversal of the decision of Davao City Prosecutor's Office. At ito na nga ang inilabas, partner, na order. Base ito sa, tama ba, final na petition ng mga biktima for review sa Office of the Justice Secretary. Okay. Ito yan, partner, kasi siyempre para maintindihan ng mga natin, mga kayubi natin, sa mga nakikinig sa atin. Kapag kasi ikaw nag-file ng case, kung saan nangyari yon, generally, doon mo ipa-file. Yun yung nasa batas eh.
ang ano kasi, kung yung criminal case kasi, kung saan naganap. Okay. Yun yung may jurisdiction. Okay. So kung nangyari yung rape, Oo. child abuse, Sa doon sa Davao. Kingdom of Jesus Ah, Christ, sa okay. Davao, Okay. Davao talaga yung sampa. Okay. Diba? Kasi walang jurisdiction yung ibang lugar. Mhm. Okay. Now, na-dismiss. Mhm. 2020. Na-news ito, na-dismiss sa Davao, a year, wait lang na-file siya ng December 2019. Okay. Na-dismiss siya ng 2020. Na-news siya, na na-dismiss is July 8, 2020. Ginawa, syempre, after 15 days, mag-EMR ka muna. Hindi ko alam siguro, nag-EMR to, denied din. Kaya aakit ka ngayon ng DOJ. Mhm. Magpa-file ka ng petition for review. Kung baga, i-aapila mo Oo. sa mas mataas. So, ang may hawak niyan is DOJ. Oo. Ngayon, natulog doon ng 4 years. Oo. Diba? Bakit siya natulog? Actually, mga kayubi. Yeah. Ah. Actually, partner, yan din siguro ang tanong. Nasa palaisipan ng ating mga kababayan. May mga not-file na pala for, tama ba, review. Oo, sige, file for 2020 siya petitions. Oo. 2020 siya dinismiss. So within that range then, kasi within that period din, kasi 15 days lang naman yung pag-file ng petition for review. So, ang tanong, bakit umabot ng 2024? Bakit ngayon lang? Diba? Kayubi, mga kayubi, sa totoo lang, kapag nag-file ka ng petition for review sa DOJ, Gaano ba katagal yan, partner? Bago... tumatagal siya talaga. Okay. Okay. Hindi ko na masabi. Oo. Pag sinabing matagal, partner, Ay, okay. tumatagal siya talaga. As in, matagal na matagal. Taon. Di ba? Oo. Kasi sabi mo nga, umabot na 4 years, oh. Oo. Ito siguro bago ko idalin sa kaso ni Pastor Kibuloy. Kaya minsan, may 60 days kasi kami na mapahinto yung arraignment sa court. Kunyari ang kaso is to file. Mm-mm. 'Di ba? So pag nag-file sa court, ikaw na accused. Ang gusto mo is, taga lang, mali 'yan. Mali ang decision ng prosecutor, ng investigating prosecutor. I-appeal ako sa DOJ. So ngayon, hindi kasi maho-hold, hindi kasi mapapahinto yung kaso sa korte kung hindi ka nag-file ng petition for review sa DOJ. So sa DOJ, bibigyan ka lang ng court ng 60 days. So within 60 days dapat ma-decision na niya ng DOJ kung i-dismiss o hindi i-dismiss yung case. Okay. Okay? So ngayon, partner, so kung ikaw yung akusado, nagwe-wait ka ng 60 days, ang tagal ng DOJ. 'Di ba? Pag hindi kasi na-decision na ng DOJ yan, tuloy ngayon sa korte. Wala ka na magagawa. Oo. Kumbaga, kahit alam mo na may depensa ka, wala ka na magagawa, didiretso na yan sa korte. Kasi hindi siya agad na decision Ng DOJ. ng DOJ. Oo. So, nangyayari yan, partner. Lumalagpas yung 60 days. Siguro maliban lang kung napaka-controversial ng case mo. Mapapansin. Pero sa dami-dami ng case na yan, ayoko silang sisiyan, pero hindi siya lang ganun kabilis. Okay? Kung natulog ito ng 4 years, nangyayari ito sa ibang case. Okay? Kasi meron sa amin, partner. Kaso ko sa Ilocos, sinait. Oo. Sinampahan kasi namin yung teacher ng child abuse kasi nanapak. Oo. So nag-apila siya sa DOJ. Na-decision na yung case namin. Yung kalaban yung nag-file ng petition for review para ma-dismiss yung case. Na-decision na yung teacher, yung kaso, na-guilty na yung teacher after a year palang lumabas. Yung Decision ng DOJ, sinasabi na hindi ituloy nyo. Okay. Dismiss yung dismiss yung appeal niya. Pero decided na kami. So nakita mo yung tagal. Yeah. Okay? Oo, yes. Pero dito kay Pastor Kibuloy, mga kayubi, sabi ko, it's parang normal na ganun katagal. Siguro sa dami nga ng case, lahat partners, buong Pilipinas yan. Kaya lang, sana may limit yung period. Sana may cut. May cut off sila na dapat ito kasi nababaliwala kasi siya. Diba? Nasasayang yung apila kung hindi naman madidesisyonan on time. Isa yan. Dito kasi, ang tingin ko, sino dati ang DOJ Secretary Partner? Leonardo Guevara.
Tama ba? Noong 20... Yes. Panahon Panahon ni Pangulong Duterte. Oo, 2019. Oo. Oo, tama, Tama, partner. di ba? Oo. Tama tayo. So, kung sinasabi nila na malakas, kung sinasabi nilang malakas si Pastor Kibuloy, baka talaga hindi mo na dinesisyonan. Mhm. Baka lang mga QB. Analysis ko is baka hindi dinesisyonan ni Secretary Guevara kasi medyo ano siya Sa administrasyon. straight siya No. Even if not administration siya, Oo. nasa batas siya Okay. Nasa batas siya. Or it's either hindi talaga nakarating sa kanya. It can be, di ba? Pero sabi ko, siguro nga kasi si si Secretary Guevara, the way I see it is, sa batas siya. Okay. Parang wala siyang sinisino, basta sa batas siya. Yun yung tingin ko sa kanya. Oo. So kung may nagpa-pressure, baka ayaw niyang desisyonan. Mhm. Can be, Oo. Oo. Pero hindi ko sasabing yun. Oo. Yun lang yung tingin ko. Oo. Kung bakit tumagal Oo. Kaya Pwede. hindi muna niya ginalaw. Oo. Okay. Instead na kung Oo. may nagpa-pressure, Oo. na i-dismiss mo, hindi na lang niya ginalaw. Oo. Pero eto ngayon, sa desisyon, sa order na inilabas ng Department of Justice, ba't ngayon lang? Okay. Kasi umingay Oo. Umingay na. Kasi sabi nga rito ni Dadaday, bakit din pang controversial? Anong klaseng sistema yan? Ano daw ulit? Bakit? Bakit kailangan pa na pang controversial para ito ay pagtuunan ng pansin? Bakit din magpa-controversial para mapansin? Tama ba ako, Parang Dadada? ganun, oo. Parang Anong para maging mabilis ang pagdidesisyon sa isang kaso, partner. Yun yung buhay. That's life. Diba? Kung pinag-uusapan, di ba? Siyempre, kumbaga, Kung gagalaw maingay, yung kaso, oo. Kumbaga sa baso na nanahimik, pag ginalaw mo yung lamesa, gagalaw siya Oo. dati walang gumagalaw. Exactly. At saka maapektuhan, di ba? Ang kanilang, siyempre partner, ang performance ng DOJ. Sabihin ng tao, meron na palang nakabinbin na dyan Ba't hindi nyo pa yan pinagtutuunan ng pansin? Hindi nyo binibigyan ng halaga? Sa katingin ko, partner, baka wala na kasi nakikialam sa kaso ni Pastor Kibuloy. Kung makikialaman, mga kayubi kung may makikialaman ito, pabor kay Pastor Kibuloy kung mukhang hindi na siya kaanib sa administrasyon. No. Ganun lang yun. Ganun yun. Oo. So in other words, malaya na kami makakakilos kasi wala nagpe-pressure. Oo. Unang-una, iba na ang presidente. Okay. Hindi na si Pangulong Duterte. Diba? Iba na rin ang DOJ Secretary. Iba na yung DOJ Secretary. Although, si SOJ ay dating malapit kay Pangulong Duterte. Oo. Diba? Pero kasi naiba Naiba yung salansan ngayon Oo. Diba? Hindi na okay si Pangulong Duterte sa kay PBBM. Hindi ko sasabi na may war sila, partner. Pero the way we see it, hindi na sila ganun ka united. Oo. Diba? Hindi na sila ganun ka BFF. Hindi na sila ganun ka BFF. Oo. Kaya, mukhang hindi na pwedeng pakiusapan. Oo. Diba? Oo. Kung Okay. pinapakiusap. Hindi natin sinasabing humingi ng Oo, pabor, oo. Kung man. Oo. Kung hingi man ng pabor para kay Pastor Kibuloy, yung lakas, wala na. Oo. Kasi kung titignan mo, basta sabi mo nga, itong kasong ito, final during the time of, di ba? Yes. 2019, Pangulong Duterte. Pangulong Duterte. Kalakasan. Oo. At partner, siyempre, yung nakaupo sa DOJ, appointed. Yes. By... Hindi naman siya kikilos. Oo. At ngayon, nawala na, mainit na pinag-uusapan, siyempre hindi mo maiiwasan na mag-isip ng iba yung tao rito. Yes. Oo. So... Saka, partner, kayo na rin makayubi, kayo sumagot ito. At that time ba, nung Pangulo si Pangulong Duterte, may nakakasaway ba sa kanya? Oo. Diba? Wala naman
walang nakakasuway sa kanya. Oo. So, although, sabi nga natin, hindi natin sinasabi nilalakad niya. Oo. Pero hindi mo maaalis sa isipin natin na close sila. Oo. 'Di ba? Kung bakit naging unanimous ang decision ng Davao Prosecutor's Office na ma-dismiss, merong mga nagsasabi Oo. na mga allegedly kilala nila ang mga Duterte sa Davao, Oo. hawak daw nila ang hustisya sa Davao. Oh. Oo. With that, syempre, kahit ikaw na hindi ka taga Davao, pag yun na nadinig mo, tapos pag pinagtagni-tagni mo yung kwento, ay oo nga, baka. Baka Pero nga malakas. partner, sabi mo nga kanina, yung pagsasampa ng kaso, di ba? Yung Republic Act 7610 Anti-Child Abuse Law at yung ilang pa mga kaso, dapat kung saan nangyari ang krimen. Oo. Wait, partner. Oo. Secretary dati si Aguirre. Okay. Sino pumalit sa kanya? Si after Aguirre. Oo, sige nga. Tingnan, Oo. history. Baka magkamali tayo. Teka lang ha. Sige nga partner, tingnan mo nga. After Aguirre, Oo. Anong panahon yan? 2019. 2019? Oo, sige. Magkano muna tayo? Google! Oo nga, Oo. sige nga. Tama si Kadama. Nauna talaga si Oo. Aguirre, tapos inales, di ba? Oo. Dahil sa isang anomalya. Oo. Sino na? 2019, partner? Tama. Minardo nga. Guevara. Oo, Minardo na. Oo. Di ba? Nag-start siya. Kailan siya nag-start? DOJ Secretary 2019? Oo, Sigurado. kasi December 2019 eh. Oo, Oo. Guevara na partner. Kasi Oo. meron news na dito, September 2019, Guevara na. So, Oo. Guevara. Oo. Okay? So, yon. Okay. Oo, balikan ko, partner. Mm-mm. Bakit yung qualified human trafficking sa Pasig? Tapos the rest, Oo, sa Davao. Kasi Remulla said the case for qualified human trafficking would be filed before a Pasig court. di ko alam. Pero Oo. teka lang, partner, kasi wala yung buong kwento rito. Is it either yung mga bata dinala sa Pasig to Oo. beg? Oo. Okay? Hindi kompleto yung kwento rito, partner. Oo. Pero sa akin, kung Oo. ako ang biktima, magre-request ako sa court, sa Supreme Court, Oo. ng transfer of venue. Hindi sa Davao. Hindi ako magdadabaw. Ba't mas malayo dun? Pwede yun. Oo. Kahit, oo. Kung ramdam kahit nila- Doon nangyari yung partner, sabi mo. Oo. Exception yun, partner. Oo. Kasi kapag karamdam mo na hindi ka makakakita, makakakuha ng hustisya sa isang lugar Oo. because may hawak. Oo. Hawak, di ba? Oo. Saan pa nga? Hawak pala yung mga Oo. korte. Na-dismiss nga nung una pa, di ba? Oo. Nung nag-file sila doon ng kaso, itong mga binabanggit niya rito. Oo. Laban Magpipetition kay ako for Pastor. transfer of venue. Oo. Yun ang sasabihin ko doon sa hahawak na lawyer sa akin. Ang tanong natin, sino hahawak dito? Prosecutor? Tingin ko dapat, file ka agad sa Supreme Court, pag nasampa na, file ka sa Supreme Court, tapos palipat mo kagad. Oo. Okay. Partner, di ba? So, binigyan na ng order ng DOJ, no? Filing. Oo. Dito nga sa local prosecutors. O, di sa Davao din. Oo, sa Davao din. So, anong sunod dyan na mangyari, partner? Okay. Mangyayari niyan, di ba, inutusan na. Kasi Inutusan granted na. ang petition Oo, for review. oo. At Gagawa ngayon, Ano uli yung kaso? gagawa ngayon, di ba, may resolution Oo, oo. Kasi because of the petition for review, gagawa ngayon yung local, Oo. yung Davao, Okay. Prosecutor's Office, gagawa na sila ngayon ng information. Pag sinabi mong information, partner, doon nakalista, doon nakasaad kung ano yung crime Oo. na ginawa mo. So kung ilan to, iba-iba to, baka may rape, ilang counts ng rape, ilan yung child trafficking, may child abuse. Oo. Okay, di ba? Kasi mukhang may pananakit pa dito. Oo. So, ilang counts to? Oo. Isasampayan yan sa court. Tapos pagka nasampa na yan, di ba, information, may information ang gagawin, ira-raffle yan ngayon kung kaninong court mapupunta. Oo. Oh. So, yun ang parang pakiramdaman nila.